Unboxing ng Apple iPhone 17 Pro Max. Tara, unbox natin to. So ayun, finally na-release na or officially launched na ang Apple iPhone 17 series phones dito sa Pilipinas. At kung sakaling naghahanap ka or plano mong bumili ng phone na to, available siya sa Digital Walker, Beyond the Box, and Open Source. So ilalagay ko yung link nila below. Alam ko available din siya sa YouTube Shopping. So if in case interesado kayo, click nyo lang yung YouTube Shopping dun sa baba. Nandyan lang sa ilalim ng video, nandyan yung mga icon. Tapos kapag kinlik nyo yan, dediretso niya kayo sa kanyang official store. Syempre pinili ko talaga and make sure ko na ito yung mga official stores para syempre panatag kayo with online shopping. Anyway, kung yun nga plano nyo bumili ng phone na to, pag-usapan natin dito sa video kung ano ba yung contents ng box, ano yung wala, ano yung nandyan, ano yung mga difference or upgrades na makuha nyo with the 17 Pro Max, and kamusta ba siya sa current phone ko, which is the Apple iPhone 15 Pro Max. Pero syempre, bagong lahat, mag-subscribe ka muna by clicking the subscribe button below, hit mo yung bell icon para ma-update ka sa mga susunod na videos. Tapos kung sakali na gusto mo video nito, i-like at i-share mo na rin. Simulan natin by unboxing the Apple iPhone 17 Pro Max. Fully paid. So looking at the box design pa lang, very similar siya to previous iPhone releases. Fortunately, nandito yung box ko ng iPhone 15. Ayun, kita nyo na pareho pa rin silang manipis na talaga. May very slight difference pagdating sa size nila. Parang mas makapal ng konti yung isa, pero medyo negligible na talaga to. Tapos dito sa cover niya, kung mapapansin nyo, dito sa 15, yung ginagamit niya ay yung front side ng Apple iPhone 15. For this one kasi, the 17 series, ginagamit niya yung backside ng phone. Isa sa main reason na to most likely, ang laki kasi ng design change ng iPhone 17. So sa mga umay na, syempre baka mas magustuhan nyo tong phone na to. Anyway, ito na nga yung box. Kita nyo, manipis siya. Tapos, dito sa likuran, kung hindi pa ka naka-experience ng Apple iPhone unboxing, dito parang meron kang pull-out tab. Tapos, hihilain mo yan. Ayan. So, natanggal na yung pull-out tab dito. Actually, kapag natanggal mo siya, hindi mo na siya pwedeng mabalik. So, makikita mo na agad kung ano yung second-hand na iPhone o kaya yung bagong bili. And then, kapag natanggal mo na siya, to yung cover. Oh, ganda. So, yung unit na nakuha ko is in the color Cosmic Orange. Ito yung parang hero color ng iPhone 17 Pro series. Tapos, ayun, kung makita nyo, ibang-iba yung itsura niya compared sa mga previous iPhone. Tapos, ewan, nagustuhan ko lang yung pagka-orange niya. Actually, hindi talaga ako mahilig sa orange na color. Pero, sobrang tapang ng orange niya. Sobrang vibrant. Ewan, gusto ko lang ng vibrant sa buhay ngayon. So, feeling ko, nag-resonate ito sa marami. Kaya yung orange yung kinuha nila. Anyway, makita mo, meron tab dito sa ilalim. Dito sa babang part ng iPhone. So, yan yung ipo-pull out mo para mas maingat ka. And then, makita mo, meron siyang paper dito sa harapan. So, ayun, kudos lang sa Apple para sa mga fine details. Yung mga symbol dito, para makita niyo yung parts ng iPhone, nasa color orange siya. And even dito actually sa box niya, ayan, color orange lahat. So, I am assuming sa lahat ng iPhone, depende sa color kung ano yung magiging kulay nitong mga symbol at nitong mga text na to. So, ngayon, tanggalin na natin tong kanyang protective paper sa kanyang screen. Tuwan-tuwa. Anyway, natanggalan natin tong protective paper. Tapos, ito, dumidikit pa rin siya. So, if in case bibenta nyo, ayan, dinidikit ko siya usually dito sa ilalim ng cover. Para pag sakaling gusto ko siyang ibenta, madali ko ba siyang mahanap or magamit. So, ito na ngayon yung Apple iPhone 17 Pro Max na unit. Tapos, tingnan natin yung iba pang contents ng kanyang box. So, other contents pa ng box nyo, itong kanyang USB Type-C cable. Tapos, yan, braided cable na yan. Tapos, alam ko, mas mataas yung power ng cable na to compared to other cables na mabibili nyo. So, kapag sakaling mawala to or kailangan nyo i-replace, mas mahal din yung price niyan. Finally, ito yung kanyang SIM ejector tool nandito sa gitna. Nakaipit yan. And then, wala na. Wala na naman yung box. Actually, nagulat din ako. Ang tagal ko natang hindi nag-check ng iPhone na unboxing. Pero, wala nang ibang laman yung box niya. Wala na yung sticker. Wala ring documents. So, ang bilis lang pala ng video na to. Ano gagawin ko na ngayon? So, anyway, ito na yung unboxing. Tapos na lahat ng contents ng box. So, I guess, iset-up ko na lang din tong phone. At habang sineset up ko siya, pag-usapan natin yung upgrades ng iPhone 17 Pro Max.
So finally, na-setup ko na yung iPhone 17 Pro Max. So ito ang first impressions ko about this phone. Unang-una, pagdating sa design. Yes, kakaiba talaga yung design niya compared to the old iPhone models. Personally, ito medyo mas gusto ko actually yung design niya. So medyo hot take to kasi alam ko maraming may ayaw ng bagong design ng iPhone. However, para sa akin kasi mas nagmukhang symmetrical lang siya, parang mas balanced lang yung weight. Considering na dati nandito lang lahat ng camera, ngayon parang mas evened out na siya or mas balanced na siya para sa akin. Personally, mas gusto ko rin actually sa phones yung nasa gitna yung bilog na camera kasi ayun, parang mas balanced lang yung ganong design para sa akin. Anyway, ngayon sa form factor naman, although dito sa edges niya, parang flat pa rin talaga tong sides niya, yung mismong corner nito, ito, parang corner ng edge niya, curved yan. So, yan depende sa inyo. Para sa akin, medyo mas madulas yung pakiramdam ng panibagong iPhone 17 series kasi parang less lang yung grip sa akin dahil nga may slight curve kang nakukuha dito. Dito naman sa back design niya din, ayun, iba yung texture dito sa gitnang to. Alam ko glass yung ginagamit niyan as opposed dito sa ibang areas na aluminum finish yung ginagamit. So ngayon, with the aluminum finish, sinasabi ng Apple na dapat mas magaling mag-dissipate ng heat ang panibagong iPhone 17. So compared to the previous models, mas less dapat yung overheating sa inyong mga iPhone. However, kung nakita nyo yung mga kumakalat online, meron mga records na with the new aluminum material, mas mabilis siyang mas-crash and also with specifically dito sa color na orange, parang may discoloration na nakukuha in some units. Wala pang feedback si Apple regarding dito pero hopefully maayos yung mga ganitong issues at update ko rin kayo kung sakali magkaroon ng discoloration dito sa aking iPhone 17 Pro Max. Ngayon again with the form factor, noticeably mas mabigat ang iPhone 17 Pro Max given na mabigat na talaga yung mga Pro Max models ng iPhone before. So kung ito magiging concern sa inyo, I suggest na kunin nyo yung Pro model o kaya yung Air model kung habol nyo yung mas malaking screen pero ayaw nyo yung ganito kabigat na phone. Tapos given pa nga sa mas mabigat na form factor niya, kapag nilagyan mo siya ng case, ito nabili ko tong case na to from Digital Walker, MoMax case form na case para sa iPhone 17 Pro Max. And then, kapag nilagay mo siya sa case niya, as in, ang bulky niya na talaga, parang random na random ko talaga yung laki ng iPhone 17 Pro Max. Ngayon, other improvements or changes on this phone, meron siyang mas malaking battery capacity. So, syempre, itetest natin yan para alamin kung kamusta nga ba ang battery life ng panibagong iPhone at saka kamusta din yung charging niya. So, para doon sa mga nag-aabang, mga bago dito sa channel, syempre, mag-subscribe kayo para maabangan yung mga susunod kong video about the iPhone 17 Pro Max. Isa pang update about this phone, especially sa mga Pro models, meron na siyang panibago or mas mataas na megapixel count para sa kanyang periscope telephoto lens. Syempre, ibig sabihin na to, may improve dapat nito yung quality ng mga inyong zoom photos. So, ayun, again, iti-test out ko siya. So far ngayon, tinest ko siya, yes, halata kagad na mas, lalo na ngayon, medyo madilim actually sa surrounding area ko. Ayun, mas maganda kagad yung kanyang low light photography as well as yung kanyang zoom na madalas yung talaga yung nagiging issue ko with the iPhone. Yung zooming niya, especially in low light. Finally, gumagamit na tong phone na to ng A19 Pro na chipset. So definitely mas malakas to compared to its predecessor. Lalo na kung ako nga nanggagaling ako from an iPhone 2 years ago. Especially kung kayo manggagaling kayo sa mga 3 or 4 years ago, definitely mararamdaman nyo yung improvement sa kanyang performance. Syempre again, itetest natin yan para malaman kung kamusta nga ba ang performance, also gaming performance ng phone na to. So anyway, yun na yung initial impression ko about this phone. Merong malaking change talaga pagdating sa design ng phone na to. Tapos meron tayong mga performance bump in camera at saka chipset performance. So hopefully, ito magta-translate din overall sa use ng phone na to. Of course, hindi pa rin nawala yung action button niya dito sa kanyang kanan. Tapos yung shutter button naman dito sa lower left ng phone na to. And ayun, gumagamit pa rin siya ng USB Type-C port, fortunately for the iPhone 17. Wala na naman ako maalalang sabihin about this phone. Pero ayun, if sakali may mga concerns kayo about the iPhone 17 Pro Max or any model ng iPhone 17, i-comment nyo below para once na magawan ko ng review video ang iPhone 17 Pro Max, hopefully ma-address ko yung mga concerns or questions nyo about this phone. Anyway, yun na yung masabi ko about this phone for now. Definitely looking forward to testing this out. Available siya sa Beyond the Box, Digital Walker, at saka open source by Beyond the Box. Yung presyo ng iPhone and all other iPhones na available sa kanila, ilalagay ko na lang dito sa screen and also yung links niyan, syempre available yan sa YouTube Shopping below.
And then, hopefully nakatulong tong video na to para, ewan ko, malaman nyo na kung ano yung laman ng box. Actually, sobrang wala siya laman. Pero, at least aware na tayo na ganun. Na-miss ko yung Apple sticker ng iPhone. Anyway, yun lang yung masabi ko. So, kasali gusto nyo abangan yung mga susunod na videos about this phone or any other phone na nare-review ko or laptops, mag-subscribe kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para mapigay sa mga susunod na videos. At kung sakaling nakatulong sa inyo, sana ang video na to, like at i-share nyo rin. Again, available ang mga Apple iPhone 17 series na mga phone sa Beyond the Box, open source at saka Digital Walker. Pwede nyo sila makuha sa YouTube Shopping below doon sa kanila mga official Shopee store. So i-click nyo na lang yan kung sakaling plano nyo kumuha ng iPhone 17. Ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.